Sinugod ng isang misis ang doktora na nangungupahan sa apartment na ito sa Kalibo, Aklan. Ayon sa misis, kabit raw kasi ng kanyang mister ang doktora. Nang hindi pagbuksan ng kwarto, humiram ito ng martilyo sa kabilang bahay at pinaghahampas ang pintuan maging ang sasakyan ng doktora. Nang rumisponde ang mga pulis at barangay tanod sa lugar, inimbitahan nila sa presinto ang misis. Ang doktora na trap sa loob ng kwarto matapos masira ang lock ng pintuan. Kaya rumisponde ang mga bumbero para buksan ang pintuan. So rumisponde kami dito sa lugar na ito sa Libtong Estancia. Naalam pa namin kung ano nangyari. May mga akala nga nung mga tao may pagbaril. Itong sasakyan, nakikita natin na may wasak-wasak yung basag, yung salamin, yung windshield. Sabi dito ng mga tao, mukhang inano yata ng minartilyo. Kaya magtanong tayo maya. Nakausap namin yung kapitbahay nung doktora. Ayon dito sa kanila, may isang babae raw na tinanong sa kanila kung anong kwarto ni doktora. At nung sabihin nila ay pumasok naman doon yung babae. At maya-maya raw bumalik at humingi ng martilyo. Bago pa man pumunta sa kanila ang babae ay narinig raw nila ang kalampag at mga kalabog sa apartment. Sa pag-aakalang may kung anong emergency sa loob ng kwarto na kailangang gamitan ng martilyo para mabuksan ito, ay pinahiram naman nila ang babae. Naniniwala ang babae na nasa loob ng kwarto ng doktora ang mister nito. Nang hindi niya mabuksan ang kwarto, maya-maya pa nakita na nilang minartilyo na nito ang sasakyan ni doktora. Sa pagresponde naman ng mga pulis, kinausap nila ang babae at isinama muna sa police station. Sinubukan ng mga barangay tanod at mga pulis na buksan ang pintuan pero nag-lock nga araw ito at sira na ang doorknob, kaya humingi sila ng responde sa mga taga Bureau of Fire and Protection. Nagkulong ito sa may tao pa sa loob ng kwarto? Dua complainant ito. Yung babae na may-ari ng kotse nasa loob. Oo na, bayang yan. Basta iya ro. Basta sa taas, dyan sa taas. Dumating yung mga taga Bureau of Fire and Protection, bubuksan daw to sa kwarto dahil nag-auto lock. In the boarding house, sir. Apartment. Ay, may mga samat ba talaga nga? Oh, yan oh, may mga basag. Nagwala nga yung babae. Pati bintana. Ano iwagan? Doon, nabuksan yun. Ginabuksan. Ginabuksan. Ay. Okay, safe pa tayo. At saka imposible man nga mag-auto lock doon sa loob ang kwarto, no? Oo. Baka dahil May lock pag na separate siguro. nag-lock doon dahil ginmartilyo pala ni Oo, wala tong bayi. legal wife Legal wife. yung kwarto nung dinududahan niya na kabit ng mister niya. Oo. So damage na ginmartilyo kung legal wife do siya kan doktora. Aron. Hindi tayo papasukin kasi ni sir kaya hindi natin makita kung ano yung doon sa loob. Hindi pa ginapan, yes?
Ay, what? Sige. What si Kinchip? Pero yung mga bangko. Ay, nabuksan na. Saan itong mga bubog-bubog na to? Bintana, yang dyan sa taas? Ubos na tayo. Lampos? Nabuksan na? Buksan niya sir, sasabi nito. Ay. Hanapin nila yung takong hanap niya, wala naman daw doon. Ay, aba. Hindi siya ang hanap. Pinasanabi dito. Pinapalimaw. Siya lang naman yung Si Doc. Ano yung binantangan si Doc na may kasama dyan sa taas? Yun, Ha? wala naman doon. Wag kasama. Wala namang kasama pala si Doc? Wow, side sir. Yote mo kayo. What ibang exit, sir? Kasi po ko Ay, no, second floor. Mahirap nga yung GPS. Ay ano yan, nabintangan lang si Doc na may kasama pala siya. Pwede pang balikan pala niya. Laki mo. Kasi sama doon ang isaradora ko bayi. nala kasi yung babae yung kwat. Okay ba ito ba sir? Safety ba kasi? Safe na si Doc? Safe si Doc? Huwag ba ito malalin? Sir? Okay, mo sir, istorya na lang ito sanda sir. Ah, I see. Okay ba ito? Okay ba ito? Sambilo ba ito sir? Sambilo ba ito? Oh, imo. What kay ba, sir? Okay. Oh, sira-sira talaga yung yung pinto. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang nasabing doktora at sa kasamaang palad ay hindi ito lumabas ng kwarto para makausap ng mga kasamahan natin sa media. Off-cam ay nakausap namin itong pamilya ng babae na sumugod dito sa apartment ng doktora. Ayon sa kanila, hindi naman sila susugod ng walang kung anong mga sapat na ebidensya. Napag-alaman din namin mula sa kanila na yung mister ay pumunta na raw sa ngayon sa Iloilo City. Hinintay rin namin yung pahayag ni doktora doon sa police station kung formal ba siya na magsasampa ng kaso laban naman dito sa pagsugod ng babae at pagsira ng kanyang sasakyan. Sa ngayon ay magpapatuloy pa sa kanilang masusing investigasyon ng ating mga kapulisan.